Manalangin po tayo. Panginoon, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan dahilan sa kami ay nagkatipon-tipon na naman pong muli. Kayo po ang manguna sa aming pananambahan at sana po ang mensaheng marinig namin ay magamit namin sa araw pang araw-araw na pamumuhay. In Jesus' name we pray. Amen. Mabiyayang pagsamba sa sambahan ng Diyos, sama-sama nating papurihan ang Diyos. Pagbati po sa lahat ng mga kapatid at panauhin. Happy birthday po sa mga sumusunod. September 15, Elmalin Claveria, Domingo Plata Jr., Anthony Joseph Torres, Pasencia Villena. September 16 naman po ay sina Chris Gutierrez, Christine Joy Del Mundo. September 17, Nick Aranas Jr., Ernesto Ruelos, Angelito Cueto, Loveliness Reyes, Joan Marit Creyos, Kirsten Yuri Plata. September 18, Rodelyn Villamil, TJ Sosito, Angelica Aklan. September 19, Danilo Magsombol, Jean Alfred Dapula. September 20, Elizabeth Marasigan, Gloria Ebora, Carlo Kim Encarnacion, Myron Panganiban, David Redbueno, Dennis Pilio, Rainier Villena, Kyle Justin Moya, Rainier Abdon. September 21, Mary France Ian de Castro, Epihinio Torio, Vilma Tanghuangpo. Happy anniversary po, September 18, Nunilon and Abigail Tordicilia, Ernesto and Nanette Mendoza, Macario and Maura Claus. September 20, Jaime and Angeline Reyes. Ang mga bulaklak ay handog bilang pasasalamat ni kapatid Paul Evangelio para sa kaarawan ni na kapatid Jewel Grace and Julia Grace Evangelio at pag-alaala sa buhay ni kapatid Eileen Macalalan. Ang September po ay Christian Education and Nurture Month. September 15, STC Local Christian Youth Fellowship Exchange Pulpit. Ang speaker po natin ay Sister Henelyn A. Tadyosa. Ang best per speaker po ay si Nicky Luis Antonio, Maria Angelica Manalo, and Cresley Rian Plata. September 18, Midweek Prayer and Praise Service. Ang speaker po natin ay si lay leader Arvin Cordon. September 19, Kupang Family Bible Study. September 20 to 21, Partnership and Ecumenical Relations Seminar about Human Rights Violation with BCEC at Lipa City, Batangas. Church Home Bible Study. Local Dedication of the Coins. Reverend Ino Samonte and lay leader Nick Aranas Jr. at Kupang Worshiping Congregation, Holy Communion Sunday. CYF Exchange Pulpit speaker po natin ay si Charles Brignosa. Sa Vesper naman po ay si lay leader J.M. Garcia. Dagdag po na balita, ready na po ang STCCWA na alkansya po. Good morning po. Ikinalulugod ko pong ibalita sa inyo na ang Christian Young Adult Fellowship o ang CYAF ay patuloy sa mga gawain sa loob at labas ng ating iglesia. Ang isa nga po namin naging activities ay ang Health and Wellness Program na kung saan ito po ay ginanap kahapon dito po sa Pure Gold. Kami po, kahit po babago pa ang ating iglesia sa pag-exercise, bali po mga 3 sessions pa lang, kami po ay inimbitahan ng City Hall sa pangunguna ni Konsehal Lasarte na sumali sa competition. Kaya kahit po hindi po kami masyado pang marunong, kami po ay sumali hindi para makipag-compete, para lang po masabing ang iglesia natin ay nakikiisa sa samahan ng ating komunidad. Bali po ang naging tagapagturo namin ay si Marilyn Barion. Kasali din po namin dito si Pastor
siya po ay umindak din. Pati po si Tatay Nick, na talaga pong siya ay nakaisa sa gawaing ito. Inisip na po namin na hindi kami makikipag-compete, kaya ang kinalabsan po talaga kami talo. Talo po talaga kami at ang nanalo po ay ang Plaza Mabini. Ito po ay mga barangay at saka lahat ng may Taibo group. Lahat po ay kasali. Kaya yun nga po ang kinalabasan. Ito po ay nag-start ng 5:30 at natapos ng 9. May mga parapol. Bali po ito ay magkakaroon yata ng monthly. Kaya po patuloy pa po ang ating pag-exercise tuwing Sabado 5:30. Lahat po ay inaanyayahan simula bata hanggang senior citizen. Ang isa po naming activities o project ay ang isang dakot na bigas, kung saan po nakikita natin ito pong kahoy, itong white na to, lalagyan ng bigas, na kung saan mamayang sa awit ng pagtatalaga, ang mga CYAF po ay maghahandog ng bigas, na ito po ay tinawag naming sandakot na bigas plus. Kung natatandaan po natin, yung sandakot na bigas ay naging project na ng CWA, panahon pa po yata yun na matagal na mga tanda, na kung saan ito pong sandakot na bigas, yung ating nakagawian, na kung tayo magsasaing, kukuha tayo ng konti doon sa naisaing na. Ngayon po, pinalitan namin yan ng plus, sandakot na bigas plus, pero nandun pa rin po yung essence ng sandakot na bigas sa ating pagsasaing. Ngayon po, tuwing first at third Sunday, magkakaroon po kami ng paghahandog sa awit ng pagtatalaga. Yung po sandakot na bigas plus, ibig sabihin po kaya plus, pwede pong 1 kaban, 1 kilo. Dahil lang napag-usapan po na, pag 1 dakot na bigas, parang kailan pa. Ngayon na po makabago na tayo, computer age na. Dinagdagan na po namin ng plus. Yun lang po at maraming salamat. Good morning po. Pinababatid po ng ating junior church o kaya po na ating Christian Kids Fellowship na next week daw po ay magkakaroon sila ang ating mga bata ng salad making. So, pinababatid po namin sa mga magulang, sa ating mga magulang na meron po silang contribution. Ito po ay 20 pesos. Kaya po hayaan nyo pong bigyan ng inyong mga anak para po sa ating salad making next week. Salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako ay tumatayo sa kinatawan ng Presidente ng Kababaihan. Dahil po sa linggo, itatalaga na natin yung ating mga nalikom na mga coins dito. At yung kabuuan nito ay ang isa 1/3 ay itatalaga natin sa Sabadong. Kaya inaanyayahan ko po lahat ng kababaihay, tumigil muna, tayo ay magpupulong. Una, sasakyan. Tayo, kababaihan, ay magkakaroon ng ating sariling sasakyan. We will decide kung aircon, kung may pera, o jeep. Pagkat medyo may kalayuan ang lusakan. Ang kalalakihan may kanilang sasakyan, ang choir meron, gayon din ang mga bata and workers. Wala kayong magiging gastos, babayaran ito ng ating pundo. Kung yun natatandaan yung ating mga latang itinatalaga kapag Marso, naibo na po ito. Aking dinadala sa bangko, meron tayong halaga para ibayad sa sakyan. Wala kayong babayaran. Ikalwa,
wala kayong babayarang registration na 20. Babayaran nyo ng ating malilikom dito. Wala rin din kayong babayaran sa national and na 12 pesos annually. Bawat isang kababaihan, babayaran din ho natin. Wala ho tayong utang sa kanila. Sila ang may utang sa atin. Sila nagbibigay sa atin ng tulong. Kaya, inaanyayahan po maging marami ulit ang kababaihang dumulog. Ang pagkain po, kanya-kanya. Magdadala na kayo ng inyong tubig. Magdadala na kayo ng inyong snacks. Hindi ko po masasabi sa inyo kung sila'y magpapamerienda. Hindi naman po katulad dito sa ating open na open. Baka ho tayo umasa. Kaya magdala na rin kayo ng mga biskwit, tubig. Tanghalian, definitely tayo ang may dala. Kung sila'y magpapasopas, hindi ko rin po alam. Meron. Sabi ng kapatid na ang lusakan ay magpapasabaw. At saka siguro ay yung kulang na kanin. Pero lahat ng ulam, at yun po namang iba'y alam kong walang, wag na ho kayong magmamadamot kung merong dumulog na pahingi. Lalo na sa ating kabataan. Alam naman ninyo, kasasiba ng ating kabataan. Kung lumapit siya nahingi, sige na lang. Sige na lang kabataan natin dito eh. Ang kalalakihan, generous sa mga yan, nananawagan pa. Huwag natin kakalimutan yung mga driver ng ating sasakyan. Meron nakakalimot, abay, paano gawin mga ito aandar? Ay mga gutom. Kaya yun po ay ang aking. Magmi-meeting ho tayo at inyong malalaman kung gaano kayaman ang kababaihan. Meron na tayo sa bangkong 18,000, pero hindi ipinauutang. Yun ho, tayo nakabigay. Tayo sumir sa, inimbita po yung 5 taga-bundok pen para makadalo naman. Ay ang isa pong biyahe mula sa Sambundar, papunta lang sa akin, ay kulong lang na 1,000, ay 5. Kaya hiningan po ang kababayan ng 500. Nagbigay po tayo. Yung mga ibibigay ng mga frames sa mga honorary, wala rin pera. Ang kababayan hindi na nagbigay. Tayo ho ay very generous. Di ko lang alam ang kalalakihan ko gaano ka generous. Meron din tayong mga aalalahanin, mga ibang manggagawa na nangangailangan ng tulong. Siguro madidinig din niyo yon. Kayo na ang mag-abot kung anumang paraan. Sapagkat naasa sila. Ako ay natutuwa at yung mga ibang ating mga bata na dumating dito at nakisimba sa atin ay nung malaman na ang kupang para inyong kaalaman, ang ating pong ginagawang kupang ay malapit na mataas, ay ang taga-kupang po ay bumili ng kanilang sariling kaduksong na lupa. Wala pa akong nakagawa noon, di sila nanghingi. Sa kanilang sariling ipon, binayaran nila ng 50,000. Meron tayong obligasyon dahil yung pong magkadigit na lupa ay nadaano ng tubig. Sabi ng ating arkitekto na kapatid na kailangan ay magkaroon ng retaining wall. Dahil baka pag lumugso ang lupa, ay yung ating nagawa na ay madala. Yun ho na lang ang ating pag-iiwanan. Alam kong kayo ay magiging bukas dyan sapagkat ang nanghihingi ho para diyan ay ang kapatid na Nick at ang kapatid niya Jojo. At pag oras na din ho ng tag-araw ay aayusin na, tatapusin na po ang ating iglesia doon. At una po ay siguro ang magsasalita din ay si Brother Nick dahil napagpulungan ho kanina namin sa aming prayer warriors na sa pistang kabuhayan
may makikita kayo dito pasimula ng aircon. Pangarap na magkakaroon ng katuparan. Ipapasok na po dito, meron na po 3 nagbigay ng stand fan na aircon. I-display na po. Sila ho ang magsasabi kung sino ang iba pa magbibinid. Jojo, 8 or 10? 8. We need 8. So, 3 na ang nagbigay. Have 5. Maaring individual, maaring isang family magsama-sama. Magkano nga, Pastor? 75,000 ang isa. Meron fully paid, meron na promise, at yung umaantig ang puso. Kaya sinasabi ko sa iyo na patuloy ang ating paglego because we are very generous. So let us all give at sa pisang kabuhayan, matutuwa pong kayo na narito si Pastor Bueno at makikiisa ito. Pagkat dito na lang mayroong masayang pisang kabuhayan. Marami pong salamat. Nico? Kala ko kung ano. Yan, so magandang umaga po sa ating lahat. So ngayon nga po ay pinagdiriwang natin ang Youth Sunday. So mangyari pong tumayo ang lahat ng ating mga kabataan nandito po sa side na to. Yan, so ating pong palakpakan. Yan, so kami po yung mga kabataan na sinasabi ni Tita Belen, pero hindi po kami yung masisiba. Yan. So ngayon nga po ipinagdiriwang natin yung Youth Sunday. So kaugnay po nito, kahapon nga po ay ipinagdiriwang natin ang yung outreach program ng CYF na ginanap po sa Lingap Pangarap ng mga Paslit Center Incorporated. Yun po ay sa May Calero. So yun nga po, ito po ay may titulo na Get Involved. Yun po ay makikita nyo sa aming suot na t-shirt. Kahapon po ay kasama namin ang Board of Christian Educators. So meron po kaming inihandang video na naglalaman ng aming mga ginawa po kahapon. Atin pong panoodin. Yan, so habang yan po ay kahapon, habang kami ay naghihintayan sa bawat isa. Yan po ay ganap na 3:00 ng hapon kami nag-umpisa. So kami po ay umalis dito ng bandang 2:45 ng hapon. At nag-umpisa po kami doon ng mga 3:00 ng hapon. Yan, medyo mahaba po yung aming pag-iintayan. Yan, so palis na po kami dyan. So sakay po kami sa sakyan ni Tita Eleni, saka po ng sakyan ng ating simbahan. Yan po yung Lingap Pangarap ng mga Paslit Center Incorporated. So bali po yung mga batang yan ay sila po ay 30 pong mga bata ang ating binigyan ng munting regalo. So sila po ay mga bata na yung tinatawag natin na yung walang kaya, yung gano'n. Yung parang kailangan talaga po nila ng tulong. Pero sila po lahat ay hindi naman sila yung mga disabled. Hindi naman po sila yung mga disabled. Sila po ay pinag-aaral ng Lingap Pangarap ng mga Paslit Center Incorporated.
So kami po ay nagkaroon doon ng, una po nagpakilala muna kami, tapos nagkaroon po kami ng mga games, mga kantahan, games, tsaka po mga pakain. Yan, sa bandang po yan po ay ang aming kantahan. Medyo mahaba-haba lang po yun ng konti. Pero tama lang. Yan na po yung aming mga palaro. Yan po yung laro na kung saan kami ay napaos. Kasi po sa kasisigaw. Yan. The kids have fun playing all the games. And at the end, everyone got to hear about Jesus. So dyan po, siyempre po hindi po mawala ang talk natin about kay Jesus. Pinangunahan po yan ni Tita Emmy. O ni Pastor Emmy po. So yan po. Meron pong pakain na tayo na bigay po ng bosse. Yun po ay spaghetti at saka po ang burger. Tapos meron man po tayong patubig ni Tita Elanie. So busog na busog po yung mga bata noon. Yung iba po ay hindi naubos, so iniuwi po nila yung iba. So yan po yung pagbibigay namin ng munting regalo na naglalaman po ng mga grocery items. Tapos namahagi din po kami ng loot bags na naglalaman po ng mga pagkain ng mga Coco Crunch, mga juice, mga wafer, ganun po. Yan po. So, pasensya na po kayo kung medyo malabo po yung video sapagkat nagkaroon po ng... Kanina lang po yan, nagkaroon po ng technical problem. So, kaya po inulit lahat. So, kaya po bumaba yung quality ng video. So, yun po. Sa pangalan po ng Christian Youth Fellowship, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa lahat po ng CRO ng ating simbahan sapagkat kung wala po sila ay hindi namin ito may isa sa katuparan. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Parang nakakaiyak. So yun po, maraming po talagang salamat sa inyong lubos na pagtitiwala, lubos na pagmamahal sa amin, tsaka po sa lahat po ng walang humpay na suporta na binibigay niyo po sa Christian Youth Fellowship, Batangas. Marami pong salamat. So ito naman po, nais ko naman pong ipakilala ang ating magiging speaker ngayon. Siya po ay third year college. May course po siya ng Bachelor of Science in Computer Science.
at siya po ay nag-aaral sa AMA College. Siya po ay from UCCP Magil. At siya po ay kasalukuyan na sekretary ng Christian Youth Fellowship sa distrito ng Quezon. So siya po ay anak ni na Engineer Crisanto Manggubat Tadyosa Jr. at ni Reverend Gayle Aguilan Tadyosa. So mangyari pong tumayo si kapatid Henry Lynn A. Tadyosa. Yun. So nawa po ay tayo'y mabusog ng kaalaman mula po sa kanya. So marami pong salamat at magandang umaga po muli. Good morning. Muli po nating palakpakan ang Christian Youth Fellowship. Sama na natin ang Southern Tagalog Christian Youth Fellowship na ngayon ay sila pong lahat ay nakakalat sa 35 local churches, 8 worshiping congregation at 11, sana tama pa ako, 11 outreaches ng ating simbahan o ng ating komperensya. God is light all the time. Patuloy po nating wine-welcome ang ating mga kapatid na narito po sa loob ng ating bahay dalanginan. So pakisabi sa katabi, welcome kapatid. Sabi ni Tita Cora, Teacher Cora, welcome mahal. Wine-welcome din natin yung mga nasa sa labas na kung saan ay patuloy na nakikinig sa pamamagitan ng ating trompa. So welcome po. Wine-welcome din po natin yung mga nanonood at nakikinig sa pamamagitan ng ating Ustream Live. Lalo tigit kay Engineer Junjun na mamaya ay manunod ng replay, daddy ng ating speaker. So welcome po sa bawat isa sa atin. Ating pong wine-welcome yung kasama, yung bunsong kapatid, ate pala. Si Ate Ana narito po sa ating harapan. Yan. Na kung saan ay kasama ng ating speaker. May kasama silang bodyguard naroon sa labas. Ano po? Ganon din po, akin din pong nais sabihin yung atin pong isang gawain na pangungunahan ng Batangas City Ecumenical Council Incorporated with Red Cross Batangas Chapter. Ano po? Kung papasok po kayo dito sa likuran, sa ating entrance ng Hope, sa kanan ninyo ay may bulletin board, andun po yung imbitasyon na magkakaroon po muli tayo sa pamamagitan ng Batangas Ecumenical Council, Batangas City Ecumenical Council, ng bloodletting o yung tinatawag nating blood donation activity. Dugo ko, buhay mo. Ano po? So ito po ay gaganapin sa Nax Crossville First United Methodist Church sa Manggahan, Barangay Kuta, Batangas City. Kailan po? September 28, kasabay ng ating dedication of coins. Yung pong gusto na mag-donate ng kanilang dugo, dahil tayo po ay marami ng utang sa dugo, tugo ang ating pag-uusapan, ay pwede po kayong pumunta dito, makipag-ugnayan po kayo sa akin at kayo po ay aking i-endorso sa pastor ng Methodist Church na kung saan dahil nga po tayo ay wala, ay tayo po ay pupunta doon. Meron po tayong toka na 5 tao. Kung higit pa sa 5, mas maganda. Ano po? Basta't sundin lamang po yung mga nakalagay dito, yung wag magpupuyat, walang tato, walang maintenance, etc., na kung saan ay magduduktong muli tayo ng buhay sa pamamagitan ng ating mga dugo. Ano po? So, ang ilang pong detalye ay makipag-ugnayan po sa inyong lingkod or pwede po sa ating Deacon Danny Andal. Ano po? Na kung saan kami pong dalawa ang siyang nakatoka para po dito po sa ating gawain ito. So marami pong salamat at hinihiling ko po na isama po natin ito sa ating mga panalangin. Bukod po dun sa YA,
na merong tinatawag silang Sandakot na Bigas Plus. Ano po, bata pa po ako, wala pa yata ako sa mundo, ito'y gawain na ng mga kababaihan. Ano po, ngayon ay inadapt ng ating mga siyaf ng YA, ng Young Adult, para po sa ating mga gawain. Ano po, ang sabi nga, pag magsasaing ka, dadakot ka ng isang dakot at ihiwalay mo sa isang lalagyan. Pag siya ay napuno, bawat saing, yun ang ating ihahandog. Pero, yung plus na sinasabi, kaya naman natin magbigay ng isang kaban. Kaya naman natin magbigay ng 1 kilo. Basta't galing dito, bakit po hindi? Ano po? So, yan po ay naririyan. Sisimulan po yan mamaya ng mga YA at sa mga darating na mga linggo, siksik, liglig, umaapaw pa po yung lalagyan na yan para po sa bawat isa sa atin. Sama din po natin yan sa ating mga panalangin. Ganon din po, kung mapapansin ninyo yung ating box dito, ito po yung naulit ko na sa inyo na buwan-buwan, pinagtibay ng konsilyo ng iglesia na mayroon tayong mga special offering para sa konferensya. Ang buwan pong ito ay buwan ng Early Childhood Care and Development ng STC. STC ECCD Sunday or monthly offering. Ano po? Saan po ito napapapunta? Kung natatandaan nyo po yung mga daycare centers natin, meron tayong 12 or 13 na yata. Hindi ako nagkakamali, napatino ko kay Ana. Na kung saan ay lalo tigit sa parte ng Bundok Peninsula na meron tayong mga pinag-aaral, tinitimbang sila, yung mga malnourished nating mga, kahit hindi member, kung inyo pong natatandaan, nung ang inyong lingkod, ang conference minister, dito po tayo nagsanay ng mga magtuturo. At ang ginagamit na lesson plan ng mga tagapagturo sa ECCD ay galing sa Hope. Ano po? Kung saan ay ito po ay ating patuloy na ipinag-aanyaya sa bawat isa. Ang malilikom po dito, siyempre, para doon sa feeding program, para sa mga libro, uniform, at iba pa po, para po doon sa ating mga kapatid. Katulad ng Lingap program, ano po, ang Board of Trustees po doon, yung ginawa ng mga kabataan, ay sina Father Dado, ano po, na Roman Catholic Church, at saka si Sister Lydia. Ano po, dahil nakita ko po yung picture niya at ako po tumawag kay Father Nepo para malaman nila na nandoon yung mga kabataan. Ano po. So, yun po. So, parang ganun din po ito. Ano po, na kung saan ay pinangunahan po ito, siyempre, nung panahon ng ating Bishop Arthur at ang chairperson ay ang ating kapatid na pastor o Reverend Ruel Garcia, na ngayon ay pinagpapatuloy sa pamamagitan ni Reverend Junwel Bueno. Ano po? Dahil yung partnership po ay pumasok para po dun sa ating Duisburg partnership. At nabanggit ko na rin po yon. Meron na po tayong bagong intern, bagong mag-exposure. Babae naman po siya. Hindi ko pa po alam ang detalye. Palagay ko po yung makakasama ni Pastor Junwel sa darating na pistang kabuhayan o di naman kaya ay makikilala natin ito sa dedication of the list coin. So, ito po yan. Ano po, maraming pong salamat sa patuloy nating pag-alalay. Kung wala na po tayong mga balita, tunay na ang ating Panginoong Kristo ay nasa ating kalagitnaan. Patuloy po tayong matuwa, magalak, sapagkat kailanman hindi niya tayo iniwan. Sa pamamagitan niyan, mga magulang ko at mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y magbatian sa isa't isa, magmano mga bata sa nakakatanda.
Alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ang lakas ng iyong mga tuhod. Alalahanin mo nga siya bago ka mawalaan ng pandinig, na halos di mo marinig ang ingay ng gilingan, ang huni ng mga ibon at ang himig ng awitin. Purihin ang Panginoon. Damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, tunay nga pong napakadakila ninyo, Panginoon, sapagkat damang-dama namin ang pagkilos ninyo, hindi lamang sa aming Panginoon, kundi sa aming bansa. Idinadalangin po namin sa inyo ang aming bansa na bagamat napakadaming problema, usapin na hinaharap, nawa ay manaig pa din ang katotohanan at nararapat para sa ikabubuti ng lahat. Sa mga gulong nangyayari, lalo't higit nga po sa Mindanao, Panginoon, naway manaig ang pagkakaisa, pagmamahalan, at pag-uunawaan ng bawat isa. Nawala ng buhay na madamay pa. Ayon nga po sa inyong salita, Panginoon, mula sa aklat ng mga taga-Efeso, chapter 4, verse 2. Pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Idinadalangin din po namin sa inyo, Panginoon, ang aming lokal na pamahalaan, na patuloy ninyo sana kaming ilayo sa anumang sakuna, kalamidad, Panginoon.
Hipuin niyo po sana ang mga puso ng mga namumuno dito at bigyan ng kaisipang naaayon sa inyong kaloob at salita, Panginoon. Ang UCCP, Panginoon, inilalapit namin sa inyo ang aming mga bishops, conference ministers, pastors. Maraming salamat sa paglilingkod nila, Panginoon. Nawa ay patuloy ninyo silang patnubayan at gabayan sa kanilang mga gawain. Idinadalangin din namin sa inyo, Panginoon, ang aming lokal na iglesia, ang UCCP Batangas City. Maraming salamat sa pagkilos ninyo sa amin, pagkat patuloy ang pagdami ng mga gawain upang papurihan at itaas lamang ang inyong pangalan, Panginoon. Ang pagkilos ng iba't ibang organisasyon, ang mga kalalakihan, kababaihan, siyaf, mga bata, at ngayon po ang mga kabataan, ay naririto, Panginoon, naghahandog sa inyo ng pasasalamat sa pamamagitan nga po ng pangunguna sa ating pagsamba. Nawa, Panginoon, ay patuloy ninyo silang gabayan at gamiting instrumento sa pagpapalaganap ng inyong salita, ng inyong pagmamahal. Nawa, Panginoon, hindi lamang ang mga youth ngayon dito na aming kapiling, kundi lalo't higit ang mga kabataang hindi namin nakakapiling o nasa labas ng iglesyang ito, na maaaring sila ay nawawala sa tamang landas. Naway makilala ka nila, Panginoon, at madama ang iyong pagmamahal na walang hanggan, sapagkat kayo ang makapagbibigay ng liwanag sa aming mga buhay tungo sa inyong kaloob, Panginoon. Ang aming mga kapatid, Panginoon, na hindi namin kasama ngayon sa aming mga piling, pagkat sila ay may sakit o kaya naman ay may mga nararamdaman. Kayo po ang dakilang manggagamot, Panginoon. Hipuin niyo sana kami at palakasin. Gayun din po ang aming mga kapatid na malayo sa aming piling, na nasa ibang lugar o ibang bansa upang magtrabaho. Gabay pa din po ang hiling namin sa inyo. Ang aming paaralan, Panginoon, ang Hope Christian School, nawa ay gabayan ninyo pa din ang mga namumuno dito, ang mga guro at estudyante. Nawa ay kayo pa din ang manguna sa kanila sa pamamagitan ng pag-aaral. Tunay nga pong napakasarap maglingkod sa inyo, Panginoon. Naway sa aming mga pagkilos para sa inyo, ay naroon pa din ang kababaan ng aming loob. Kababaan po ng aming loob, Panginoon, upang itaas ang inyong pangalan, hindi ang aming mga sarili, at manatili sa bawat isa sa amin ang tatlong ito: ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Pananampalataya sa inyo, Panginoon, pag-asang magbuklod-buklod kami ng naaayon sa inyo, at pag-iibigang tunay at tapat ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
pagbasa pong tugunan ay matatagpuan sa Philippians chapter 2 verses 3 to 11. Philippians chapter 2 verses 3 to 11. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo mabuti kaysa iba. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Kaya naman siya itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Ano pa ang lahat ng kilalang nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay manikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Papurihan nawa ang Diyos sa pagkabasa at pagkarinig na Kanyang banal na salita. Batayang teksto na ating matatagpuan sa sulat ni Pablo, taga-Kolosas, 3 verses 23 hanggang 24. Ito po ang sinasabi. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso, na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoon, pinaglilingkuran ninyo at alahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Palain nawa po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng Kanyang salita.
Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Noong pong nakaraang Agosto 16 hanggang 18, kasalukuyan, dumalo po ako kasama po ang iba pang mga kabataan sa STCYF Exchange Pulpit Workshop na ginawa po dito sa UCP, Batangas. Nag-aral po kami, nagsanay at gumawa ng mensahe. Ang mensahe po ng Panginoon na akin pong ibabahagi sa inyo na may temang ang pagtugon sa tawag ng paggawa, taglay ang pusong mapagkumbaba na isang tagapaglingkod. Puso sa paggawa. Puso, paggawa. Paggawa, puso. Puso, paggawa. Tayo po'y manalangin. Mahal naming Diyos, maraming salamat po sa pagkaloob ninyo ng talento sa akin upang gamitin ko sa pagdala ng inyong mensahe. Patuloy po ninyong gabayan ako at ang mga makikinig ng mensahe niyo po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Puso. Pag puso po, syempre mahalaga. Kasi po, ang dinadala ng puso ay buhay. Kung wala pong puso, walang buhay. Kung wala pong buhay, hindi tayo makakagawa. Kung ang ibig sabihin po nun ay mahalaga ang puso. Tulad din po natin na nasasabi natin, ang puso ay tumutukoy sa love, pag-ibig, dahil ang sinisimbolo ng love o ang puso ay ang pag-ibig. Kahit po sa commercial sa TV, ang daming sinabi tungkol sa puso, tulad po sa Skyflex. Ito po ang sinabi, enjoy Hearty Flakes. It's so tasty and good for your heart. Kahit po sa ice cream, pinakita ang kahalagahan ng puso. Selecta Ice Cream, follow your heart. Kahit po si Maricel Soriano, meron siyang commercial na hinamon ang publiko. Mahalin ang puso, kumain ng quick chow. At kahit po sa ketchup, ipinakita rin ang kahalagahan ng puso. Huwag basta bumili ng ketchup. Piliin ang Del Monte ketchup at umiwas sa heart attack. Kita po nyo, mga kapatid, talagang napakahalaga ng puso sa lahat ng aspeto ng buhay, lalo na sa paglilingkod. Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa sulat niya sa Colossus 3, verse 23, ano man ang inyong ginawa, gawin ninyo ng buong puso. Buong puso po, hindi po kalahati, hindi po half lang, hindi po 50-50, buo, buong buo, dahil tayo po ay naglilingkod ay sa Panginoon. Balikan po natin ang teksto, iyon pong karugtong ng teksto. Ano man ang inyong gawin, gawin ninyo ng buong puso, na para sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Ang teksto pong ito ay katulad na isinasaad mula sa Ebanghelyo ni Mateo 23, verse 37, na ito po ang sinabi. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Jesus ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ganito po dapat ang nakikita sa atin. Kapag tayo po ay gumagawa, dapat po hindi nag-aanday ng kapalit. Dapat sure tayo, desidido tayo sa ating ginagawa. Dahil gusto natin ito. Tulad po sa pagtulong sa kapwa. Kaya tayo natulong dahil gusto natin ito. Hindi dahil magkakaroon ito ng kapalit. Kapag gumawa po tayo o naglilingkod, gumawa ng kabutihan, hindi po tayo naghahangad na maging tanyag o maging famous. Katulad po ng isang kwento. Isang famous na astronaut na si James Irwin na nakarating sa buwan, tuwang-tuwa siya
At sabi niya nga sa sarili niya, wow, magiging world celebrity ako kasi hahanga sa akin ang mga tao. Then suddenly, na-realize niya na nakakita siya ng bato at kinuha niya to at tinignan. Na naisip niya na para pala siyang isang bato na walang buhay o kulay kung hindi gawa ng Panginoon. At ito po ang kanyang nasabi. I realized na hindi ako ang bida rito, kundi ang Diyos. Narito ako upang mapahayag ko sa buong mundo ang kagilagilalas na kapangyarihan ng Diyos sa ating manlilikha. Ito ang kapakumbabaan at may buong pusong halimbawa ng paglilingkod. Totoo po, hindi tayo ang dapat nakikita sa paggawa natin ng mabuting bagay, kundi si Jesus, siya lamang. Naglilingkod, gumagawa ng kabutihan dahil love natin si God. Nais ng Diyos na hindi napipilitan lamang. Tulad po sa pagsimba, kaya lang po ba tayo nasimba? Kasi pinilit lang tayo o kaya naman po may kailangan tayo? Tulad din po sa pagsunod sa magulang, tulad po ng mga kabataan, para hindi mapagalitan pero may kasamang pagsagot na balagbag sa mga magulang. Naku po, hindi po dapat ganito. Malulungkot po ang ating Panginoon. Dapat po buong puso tayo pag nagawa. Desidido tayo. Masaya tayo. Minamahal natin. At mga kapatid, sa bawat paggawa, dapat kay God nakafocus. Sa Kanya lang. Dapat isinasa puso po natin ang ating ginagawa. Para sa ganon, palaging espesyal ang ating gagawin, paggawa. Dahil may puso nga po. Mga kapatid, magulangin, mga kabataan, ang hamon po sa atin, panatiliin ang puso na tumitibok sa ating paggawa, na ang puso ang siyang ating tutulong upang magpatuloy tayo sa paglilingkod. At sa paggawa na may puso, ito ang kalulugdan ng Diyos. Ito po ang mensahe ng Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at sabay-sabay po nating sambitin ang kapahayagan ng ating pananampalataya. Sumasampalataya kami sa isang Diyos, mannilikha, manunubos at tagapagtaguyod, na sa Kanyang ang buong sangnilikha ay nakatagpo ng kaayusan, layuning, kahulugan at kaganapan. Kay Jesucristo, siya ay nakatawang tao at nagahari bilang makapangyarihang Panginoon ng buhay at kasaysayan. Sa banal na Espiritu, siya ay naririto sa sanglibutan, nagbibigay kapangyarihan at pumapatnubay sa mga mananampalataya upang maunawaan at may pamuhay ang kanilang pananampalataya kay Jesus. Sa isang Diyos Ama, Anak at banal na Espiritu, kami ay ganap na sumasampalataya. Amen. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo, sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi. Nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Tayo po ay taos puso magsipaghandog.
that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt. Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, not because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave that's in the ocean, vapor in the wind, still you hear me when I'm calling. Won't you catch me when I'm falling? And you taught me who I am. I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I? Come join me, come right through the rain and calm the storm in me. Not because of who I am, not because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, vapor in the wind, still you hear me when I'm calling. Don't you catch me when I'm falling? And you taught me who I am. I am yours. Not because of who I am, but because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, vapor in the wind, still you hear me when I'm calling. Won't you catch me when I'm falling? And you told me who I am. I am yours. I am yours. Manalangin po tayo. Panginoon, muli po kami nagpapasalamat sa mga biyayang binigay niyo po sa amin. Sa aming muting handog, sana po ay magamit namin ito sa pagpapalawak ng inyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
sa isa't isa, gawit sabihin, nasa gitna ng maigting at marahas na kahirapan, itahatid, itatawid kita, hanggang sa ating marating ang totoong kapayapaan. Ihahatid kita. Pagpalain ka, kaibigan, simulain ay katigan, at patnubayan sa biyaya niya. Daig ng bayan ay maiba, at alalayan natin ang isa't isa. Nasa gitna ng maigting at marahas na kahirapan, itatawid kita, hanggang sa ating marating ang totoong kapayapaan. Ihahatid kita. Nasa gitna ng maigting at marahas na kahirapan, itatawid kita, hanggang sa ating marating ang totoong kapayapaan. Ihahatid kita. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay na kami na iyong mga anak ay naghahatid ng mabuting balita sang-ayon sa iyong kapahayagan sa bawat isa sa amin. Nakakatuwa po o aming Panginoon, sapagkat sa iyong iglesia, sa lugar na ito, tunay na yung pong pananampalataya na itinuro sa amin ay naituturo namin sa aming mga kabataan. Dahil sila ang susunod at magpapatuloy na kung saan ang aming pananampalataya ay lumalawig, o aming Panginoon. Salamat din po sapagkat ang iyong iglesia sa lugar na ito ay mayroong iba't ibang kaparaanan at kapahayagan ng paglilingkod. Katulad dakilang Diyos nung aming sandakot na bigas plus, o aming Panginoon, na binuksan ng aming young adult. Ito po ay handog at itinatalaga namin sa iyo, o aming Panginoon. Ibig sabihin lamang, hindi lamang kami ang kakain, hindi lamang kami ang mabubusog, kundi lahat ng iyong mga anak natatanggap ng biyayang ito. Salamat din, o aming Panginoon, sapagkat mayroon kaming komperensya na tumutulong doon sa mga bata para makapag-aral, para mapakain, para matuto ng iyong salita. Kita ko rin po kanina, o aming Panginoon, kung papaano sila naghandog para sa iyo. Lahat ng ito, o aming Panginoon, kasama ng aming mga sarili, ay aming itinatalaga sa iyo lamang. Bukod sa ang aming paghinga ay katumbas ng buhay, buhay na may pagtatalaga sa iyo lamang.
At alam po namin, dakilang Diyos, na ito'y magpapatuloy. Dahil yung puso, yung tibok nito, ang magbibigay sa amin ng buhay. Buhay na ikaw ang may bigay, at buhay din naman na aming palalawigin sa pamamagitan ng aming mga paglilingkod. Sa panahong ito, aming Panginoon, sa aming panalangin ng pagkatalaga, ang ilan sa inyong mga anak ay lumapit sa inyong harapan. Tiklop tuhod, nakatayong nananalangin, o aming Panginoon. Sila po ay may mga espesyal na mga panalangin sa iyo. Ang ilan sa kanila, dakilang Diyos, ay punong-puno ng pagpapasalamat sa buhay, sa kaarawan, sa anibersaryo ng kasal, sa kagalingan mula sa karamdaman, o aming Panginoon. Lahat ng iyon, dakilang Diyos, kasama na ang walang humpay na pag-iingat, pagsama sa kanila, sa paglalakbay, paglalakad, o aming Panginoon, lahat ng ito ay kanilang ipinagpapasalamat sa inyo lamang. Salamat po, Panginoon. Ang ilan sa iyong mga anak, o aming Panginoon, ay patuloy na nanalangin para sa mga pagsubok ng kanilang buhay. Alam po namin na ito'y aming tinanggap, ibibigay sa amin ng hindi namin, dakilang Diyos, na masusolusyonan sa pag-iingat, sa pagmamahal, lalo tigit, dakilang Diyos, ang patuloy mong pag-akap sa pamamagitan ng iyong Espiritong Banal, ang siyang madama at maranasan ng iyong mga anak. Ang ilan pa rin sa iyong mga anak, o aming Panginoon, ay lumapit dahil andun pa rin ang kanilang karamdaman o ang kanilang mga mahal sa buhay, o aming Panginoon, ay may karamdaman. Muli, dakilang Diyos, sa payak naming ritual na laging ginagawa, alam po namin na hawak mo ang aming mga kanang kamay. Patuloy naming idinadampi, ipinapatong sa aming katawang lupa na mayroong karamdaman, o doon sa aming mga kapatid na aming pong papatungan din ng aming mga kamay. Pag-uwi namin na may karamdaman, o aming Panginoon, at sa tuwin ay aming sinasambit, kasama ng aming pananampalataya, pananalig sa iyo, o aming Panginoon, at pagsambit ng iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, ang aming karamdaman at karamdaman ng aming mga mahal sa buhay ay patuloy niyo pong pagagalingin. Salamat po sa pagbibless sa mga doktor, sa mga nurses, sa mga gamot na kung saan ay pumapasok sa aming lupang katawan upang ang kagalingan ay aming maranasan. Salamat po sa pagmamahal, salamat po sa pagpapagaling. Gayon din, o aming Panginoon, ang iyong mga anak na natili sa kanilang kinauupuan, kinatatayuan, o aming Panginoon. Dalangin namin, dakilang Diyos, lagi-lagi na sa bawat tahanang aming kinabibilangan, ikaw ang siyang naroroon at ikaw ang siyang patuloy na maghahari upang ang pagmamahalan, pagbibigayan, pagsusunuran ay aming maranasan mula sa ama, ina, mga anak, 10 na mga kasama namin, dakilang Diyos, sa tahanang ikaw pa rin ang siyang naroroon. Gayon din, o aming Panginoon, yung mga nakikinig sa amin sa labas, yung mga nanonood sa amin sa iba't ibang mga lugar, o aming Panginoon, akapin niyo po sila ng inyong kapangyarihan at patuloy na ipadama na nandyan ka para sa kanila, o aming Panginoon. Mamahalin, iingatan, at bibigyan ng kaaliwan bilang iyong mga anak. Maraming salamat, o aming Panginoon. Ang lahat ng amin pong nakita at narinig ay aming babaunin upang maibahagi namin, dakilang Diyos, sa aming kapwa. Ang sabi nga, ang higit ginawa namin ito, ang aming paglilingkod sa isang aba at hamak na iyong lingkod.
ay sa inyo namin ginawa. Sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwalay o aming Panginoon, mula sa isang makahulugan at makabuluhang pananambahan, tanggapin po ng bawat isa sa amin ang iyong mayamang pagpapala, biyaya, pag-ibig, bendisyon na ipapahayag ng inyong abang lingkod, unang-una na'y sa inyong mga anak na tiklop tuhod, nakatayong nananalangin, o aming Panginoon. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at patuloy niyang tutupdin lahat-lahat ng inyong nilapit sa kanya sa pamamagitan ng panalangin, sapagkat mahal na mahal kayo ng ating Panginoong Hesus Kristo. At ngayon, sumaating lahat ang pagpapala ng iisang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu, mula ngayon at magpakailan-kailanpaman. Amen. Lahat po ng UCN, dito po sa harapan din, mag-meeting lang po tayo ng sandali. So lahat po ng kalalakihan, tinatawagan po lahat ng kalalakihan na tumigil dito lang po sandali. Ito po ay 10 minuto lamang po. Ang mga CWA daw po doon sa kabila kay Tita Milen, meron din daw po sila pag-uusapan doon. So lahat po ng UCN, dito po sa harapan. Ito po i-complex sa ating mga gawain ngayon po darating sa September. At saka po yung Pistang Kabuhayan sa October, first Sunday na October. So, kailangan po natin i-announce ang ating po mga gawain.
lahat po ng UCM. So, nandito na po lahat. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay tumayo at tayo po ay kumanta ng happy birthday muna. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Tatay Ling. May you have many more birthday to come. At salamat po sa tsokolate. So tayo po'y manalangin sa pangunguna po ng Tito Dani. At tayo manalangin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu, O Diyos ng buhay at kasaysayan. Salamat po muli sa napagandang umagang ito na binigay mo sa amin. Muli po kami mga UCM ay nagkaupuni po